Naisay na rin ng Golden State si Al Horford para sa multi-year contract para sa kanila. So kapag lagpas ng isa, marami na yon. Hindi naman kasi sinabi kung magkano ang contract ni Horford, pero ang ginamit doon ay yung mid-level exception dahil yun ang sinabi dati ng Golden State na ibibigay nila kay Horford. Pwede kasing hatiin yun para 2 player ang makuha. Meron ng 10 players ang Golden State, pwede na sila makabuo ng 5-on-5 scrimmages. Susunod naman pipirma si DeAnthony Melton na last year pumirma rin naman sa Golden State na injured, tinrade kapalit ni Schroeder sa Nets at kakagaling lang din ni Melton sa ACL injury. Siya yung pang-11 player ng Warriors papasok ng Media Day sa September 30 PH time. Hindi na lumayo din ang Golden State sa training camp dahil San Francisco lang din nila gaganapin, hindi katulad last year. Hanggang October 2 PH time naman, at least 3 days mula ngayon, ang deadline para kay Kuminga kung ititrade siya or kukunin ang qualifying offer. Siya yung magiging pang-12 player para sa Golden State, kulang na lang ng 2 hanggang 3 player kung sakali. Ang posibleng pang-13 player ay si Gary Payton II na gustong ibalik sa Golden State dahil sa hiling na rin ni Steph. Ang pang-14 na inaasahan nila na nasa add to cart pa rin ay si Seth Curry na mga guards pa rin ang kinuha ng team. Bumilib naman yung ibang writer kay Kuminga kasi nga nastall niya yung off-season ng Warriors na hindi nakakuha ng mga player at parang masasayang yung isang season ni Steph. Dahil ito naman yung focus ng Golden State, sagarin yung natitirang taon ni Steph sa NBA kaya sila hindi nagre-rebuild. Kaso sinagad naman ni Kuminga yung Golden State na hanggang matapos yung September. Walang role player ang nakagawa nun sa ibang team based nga sa mga writer. Kahit na-assign nila si Horford at papasok na si Melton, hindi pa tapos ang problema doon ng Warriors dahil meron silang 7 araw para makapag-sign ng Exhibit 10 contract or practice player para sa preseason game nila sa October 6 versus Lakers. Kung hindi sila makakakuha ng player, mapupwersang maglaro ang kanilang mga main player sa roster dahil wala silang practice player. Pero ang kalimitang ginagawa kasi ng Golden State, kumukuha sila ng player sa kanilang G-League team at yun ang pinalalaro nila kapag preseason. Kapag kinuha ni Kuminga ang qualifying offer, magiging Dennis Schroeder siya. Pero malilimit niya ang Golden State sa transaction until deadline dahil magkakaroon si Kuminga ng no trade clause. Kung hindi siya ma-trade bago yung deadline sa February, makakaalis siya ng Golden State next season nang walang kapalit. Kapag lumipat ng team si Kuminga next season bilang free agent, mababawi rin naman niya yung kontratang inoffer sa kanya. Ganon maharang ni Kuminga ang Golden State for 2026. No choice din ng Warriors kundi gamitin siya or ilagay sa rotation. Dahil kung ibabangko ulit siya, mamumroblema din ng Golden State dahil sa health status ni Butler. So hindi prime Horford, Melton, GP2 at Seth ang isasay ng Golden State. Kasama si Butler, magkakaroon ng nasa average na 53 games ang mga player na to. Kaya hindi rin pumayag ang Golden State na player option ang ibigay kay Kuminga na pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon dahil mawawala ng control ang Warriors kay Kuminga. Kapag kasi dinecline niya yung kanyang player option kung sakali, tataas ang kontrata niya kung uoperan ulit siya ng Warriors. Based naman kay Brandon Payne, ang development trainer ni Steph, kailangan di umanong baguhin ang style ni Steph dahil nakakaapekto na ang edad niya sa pagkakaroon ng off-the-ball offense. Hindi na siya katulad ng dati. Ang gagawin nila, di umano, i-integrate nila ang mid-range game ni Butler na last year hindi ganun kaganda ang stats ni Butler sa mid-range para sa Golden State. So gagamitin nila si Butler at itong si Steph para sa scoring para hindi rin mapuwersa si Steph na gumalaw ng gumalaw kahit walang bola. Dito kasi nadali ng injury si Steph na hindi na kinakaya ng katawan niya na sa loob ng mahigit 35 minutes gagalaw siya ng gagalaw kahit sa offense. Since wala na si Coach Greg sa San Antonio bilang head coach at naging executive na, si Coach Eric ang longest tenure coach sa NBA since naging head coach siya ng Miami since 2008 at pumalit kay Pat Riley. Pumirma din si Coach Eric ng contract extension sa Miami dati na chinempo nilang tapos na yung hiwalayan sa asawa niya para walang habol. Ganun siya kalab ni Pat Riley. Nakapag multiple finals at championship si Coach Eric sa Miami since hinawakan niya yung team. So ngayon naman, based sa mga insider, dapat tanggalin na si Coach Eric Spoelstra bilang head coach. At gayahin naman ang ginawa ng Boston kay Brad Stevens.
Ilagay siya bilang executive na siya ang papalit kay Pat Riley kung sakali mag-retire. Dati kasi si Brad Stevens ang head coach ng Boston at inilipat bilang executive na pumalit kay Danny Ainge. Iba naman yung kina Coach Greg at Coach Rick Carlisle dati na head coach na pero part pa rin ng executive rank ng kanilang mga team sa Dallas at San Antonio. Bukod sa pagiging head coach, sila ang may control kung sino ang isasama sa team, sino ang papipirmahin, sino ang iti-trade. Si Pat Riley naging coach tapos executive. Pero minority share owner din kasi si Pat Riley ng Miami. Mahirap nga lang palitan bilang head coach ng Miami si Coach Erik Spoelstra dahil magaling siya makakita ng talent galing sa mga undrafted. Kung may papalit lang din naman kay Pat Riley, si Coach Erik Spoelstra ang pinakamalapit dun since nasa Miami na siya since 1995 pa.